ang amoy ng lupa at takot. May kakaibang kaluskos sa tubuhan. Hindi iyon ang natural na sayaw ng mga dahon ng tubo sa ihip ng hangin. Iba ito. Isang tunog na tila may bigat, isang paggalaw na sinadya. Naramdaman ni Elara ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Ito na naman. Ang pakiramdam na laging may nagmamasid. Ilang buwan na rin sila sa baryo Magdiwata. Isang lugar na dapat sana ay kanilang kanlungan. Isang bagong simula na malayo sa mga anino ng nakaraan. Ngunit para kay Elara, ang baryo ay isa lamang mas malaking kulungan. Ang matatayog na tubo na nakapalibot sa kanilang maliit na bahay ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng pakiramdam na sila'y nasusukol. Bawat gabi, pareho ang ritual. Si Kuya Kael niya, abala sa pag-ukit ng kung anong mga simbolo sa hamba ng kanilang pinto. Ang matalim na tunog ng kanyang patalim sa kahoy ay tila isang dasal na walang salita. Isang dasal laban sa kung anuman ang humahabol sa kanila. "Magdidilim na, Elara. Pumasok ka na," sabi ni Kyle. Hindi man lang lumilingon mula sa kanyang ginagawa. Ang boses niya ay laging may bahid ng pag-aalala at pag-uutos. Hindi sumagot si Elara. Nanatili siyang nakatayo sa labas, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagkain ng dilim sa kulay kahel na langit. Gusto niyang isigaw sa kuya niya na napapagod na siya. Napapagod na siyang tumakbo. Napapagod na siyang matakot. Gusto niya ng normal na buhay. Isang buhay kung saan hindi niya kailangang kabisaduhin ang amoy ng iba't ibang uri ng dasal at halamang gamot na panlaban sa mga hindi nakikita. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at bawang ay sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, tahimik na naghihimay ng gulay si Ate Mayari niya, ang asawa ni Kyle. Maganda si Mayari. Isang ganda na tila hindi para sa mundong ito. Laging may ngiti sa kanyang mga labi, ngunit hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Sa mga mata niya, laging may nakatagong lungkot. "Kumain ka na, Elara, ha?" "Ano, Elara?" mahinang sabi ni Mayari. Itinuturo ang plato ng kanin at isdang pinirito sa lamesa. Tumangulang si Elara at umupo. Habang kumakain, hindi niya maiwasang isipin ang kanilang buhay noon. Ang mga gabing puno ng sigawan, ang mga aninong may pakpak at nagliliyab na mga pulang mata. Ang dahilan kung bakit nila iniwan ang lahat. Ang baryo Magdiwata ang pangatlong lugar na nilipatan nila sa loob ng 2 taon. Laging ganito ang nangyayari. Makakahanap sila ng isang tahimik na lugar, magsisimulang magtayo ng bagong buhay, at pagkatapos ay mararamdaman na naman nila ito, ang unti-unting paggapang ng kadiliman, ang mga bulong-bulungan, ang pakiramdam na natuntun na naman sila. Nang gabing iyon, hindi naging mapayapa ang tulog ni Elara. Napanaginipan niya na tumatakbo na naman siya, pero sa pagkakataong ito, nasa loob siya ng tubuhan ng Magdiwata. Ang mga dahon ng tubo ay tila mga patalim na humihiwa sa kanyang balat. Hinahabol siya ng isang nilalang na hindi niya maaninag ng buo. Ang tanging nakikita niya ay ang mga pulang mata nito na nagniningning sa dilim at ang mga kuko nitong mas mahaba pa sa mga daliri ng tao. "Hindi kayo makakatakas." Isang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa ang bumulong sa kanyang panaginip. Dugo ang utang, dugo rin ang kabayaran. Nagising si Elara na humihingal at basang-basa ng pawis. Umupo siya sa kanyang banig. Pinakikiramdaman ang tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tahimik ang buong bahay.
Tanging ang marahang hilik ni Kuya Kael mula sa kabilang silid ang kanyang naririnig. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Hinahawi ang manipis na kurtina. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng maputlang liwanag sa dagat ng mga tubo. Payapa ang lahat. Marahil ay panaginip lang talaga. Isang masamang panaginip na bunga ng kanyang pagod at takot. Ibabalik na sana niya ang kurtina nang may marinig siyang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang bulong na malinaw, tila nasa tabi lang ng kanyang tainga. Elara, dala ito ng hangin, nagmumula sa gitna ng madilim na tubuhan. Tumingin siya sa labas. Hinanap ang pinagmulan ng tinig. Ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Tanging ang mga tubo lang na sumasayaw sa ihip ng malamig na hangin ng gabi. Ang lalaking may sumpa sa mga mata siya. Kinabukasan, sinubukan ni Elara na isantabi ang takot na idinulot ng bulong sa gabi. Marahil ay guni-guni niya lamang iyon, isang panlilin lang ng isip na pagod ng tumakbo. Para makumbinsi ang sarili, lumabas siya ng bahay. Nagkunwaring maglalakad-lakad, ngunit ang totoo'y gusto niyang patunayan sa sarili na ang baryo Magdiwata ay isang ordinaryong lugar lamang. Ang sikat ng araw ay matindi at ang hangin ay nagdadala ng matamis na amoy ng tubo. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga trabahador sa tubuhan, abala sa pag-aani. Ang kanilang mga katawan ay nangingintab sa pawis. Ang kanilang mga galaw ay sabay-sabay at paulit-ulit. Mga ordinaryong tao, namumuhay ng ordinaryong buhay. Ito ang buhay na pinapangarap ni Elara. At doon, sa gitna ng mga trabahador, una niyang nakita si Dante. Hindi siya katulad ng iba. Habang ang karamihan ay nakayuko at walang imik na nagtatrabaho, si Dante ay nakatayo sandali. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang damit at nakatingin sa malayo. May kakaiba sa kanyang tindig at nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting pagod ngunit totoo. Hindi alam ni Elara kung bakit, pero ibinalik niya ang ngiti. Sa mga sumunod na araw, ang paglalakad sa umaga ay naging bahagi na ng kanyang gawain. Lagi niyang nadadaanan si Dante at ang simpleng pagngiti ay nauwi sa maikling pagbabatian hanggang sa ito'y naging usapan. Nalaman niyang si Dante ay isang ulila. Lumaki sa pangangalaga ng kanyang tiyahin sa baryo. Simple lang ang mga pangarap nito. Magkaroon ng sariling lupa at isang pamilya. Mga pangarap na tila napakalayo para kay Elara. Hindi ka ba natatakot dito? Tanong ni Elara isang hapon, habang sila ay nakaupo sa tabi ng isang sapa, lihim sa mga mata ng baryo. Takot saan? Sagot ni Dante, habang nagpapalipad ng patag na bato sa ibabaw ng tubig. Sa mga ahas o sa mga kwento tungkol sa aswang? Mahina siyang tumawa. Mas nakakatakot ang gutom, Elara. Sa piling ni Dante, nakakaramdam si Elara ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Normalidad. Ang kanilang mga usapan ay tungkol sa mga simpleng bagay, ang init ng panahon, ang presyo ng bigas, ang paparating na pista. Walang mga anino, walang mga sumpa, walang takot. Sa mga sandaling iyon, si Elara ay hindi isang takas. Isa lamang siyang dalagang umiibig. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang masaya silang naglalakad pauwi mula sa sapa, biglang napatigil si Dante. Hinawakan niya ang kanyang dibdib
at nagsimulang umubo ng malakas. Hindi ito isang ordinaryong ubo. Ito ay marahas at tila bumabakbak sa kanyang bagaw. Napaluhod siya sa lupa, nanginginig. "Dante, anong nangyayari sa'yo?" Natatarantang tanong ni Elara. Hinahagod ang likod nito. Hindi makasagot si Dante. Patuloy lang siya sa pag-ubo hanggang sa may lumabas sa kanyang bibig. Iniluwa niya ito sa kanyang palad. Hindi ito dugo. Ito ay mga tuyong talulot ng bulaklak ng tubo. Mapuputi at papel na ang pagkatuyo. Napatitig si Elara, nanlalaki ang mga mata. Ang takot na sinubukan niyang ibaon ay biglang bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Nang gabing iyon, sinabi niya ang nangyari kay Kuya Kael. Hindi nagulat ang kanyang kuya. Tinitigan lang siya nito ng seryoso. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Elara. Awa ba o galit? "Sinabi ko na sa'yo, Elara. Lumayo ka sa kanya," mariing sabi ni Kael. Ang sakit ng lalaking iyan ay hindi gawa ng Diyos. Pinilit ni Elara na ipagtanggol si Dante. Ngunit alam niya sa sarili niya na tama ang kanyang kuya. Ang makakita ng mga talulot ng tubo sa lalamunan ng isang tao ay hindi normal. Dinalaw niya si Dante kinabukasan. Nakahiga ito sa kanyang papag, nilalagnat at hinang-hina. Hinawakan ni Elara ang kamay nito. "Uminom ka na ba ng gamot?" tanong niya. Umiling si Dante. "Walang epekto," bulong nito. Ang mga matay halos hindi na maidilat. "Elara, may nakikita ako." "Ano ang nakikita mo, Dante?" "Sa bintana, gabi-gabi." Hirap na hirap niyang sabi. "May babaeng may pakpak. Lumilipad siya." Tinititigan niya ako. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Elara. Napatingin siya sa bintana kung saan tanaw ang madilim na tubuhan na ngayon ay tila isang nag-aabang na halimaw. Ang sinasabi ni Dante ay hindi guni-guni ng isang taong may lagnat. Ito ay isang babala, ang sigaw sa hating gabi. Naramdaman ito ni Kael bago pa man niya marinig. Isang matinding pangingilabot sa hangin. Isang lamig na hindi galing sa panahon, kundi galing sa isang presensyang hindi dapat naririto. Nasa kalagitnaan siya ng paghahalo ng mga pinatuyong ugat para sa kanyang mga pananggol nang bigla siyang mapatigil. Itinaas niya ang kanyang ulo. Pinakikiramdaman ang gabi. May mali. At pagkatapos ay dumating ang sigaw. Hindi ito isang ordinaryong sigaw. Ito ay sigaw ng isang ina na nawawalan ng pag-asa. Isang tunog na tila kayang gisingin ang mga patay. Umalingaw-ngaw ito sa buong baryo Magdiwata. Nagmumula sa direksyon ng tubuhan. "Tulungan niyo kami. Ang anak ko, si Baste." Agad na kumilos si Kael. Mula sa ilalim ng kanyang papag, kinuha niya ang isang maliit na sisidlan na gawa sa bayong. Sa loob nito ay ang kanyang mga gamit. Maliliit na bote ng langis na may dasal, mga pinatuyong buntot ng pagi-diing at isang maliit na balaraw na gawa sa itim na kahoy. Sinalubong siya ni Mayari sa may pintuan. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala, ngunit hindi para sa nawawalang bata, para sa kanya, para sa kanila. "Kael, mag-ingat ka," bulong nito. Tumango si Kael. "Manatili ka dito kasama ni Elara. Ano man ang mangyari, huwag kayong lalabas." Mabilis siyang tumakbo palabas. Kasunod ang iba pang mga kalalakihan ng baryo na may daladalang mga sulo at itak. Ang ina ni Baste,
Si Aling Nita ay humahagulgol habang itinuturo ang madilim na tubuhan. Pumasok siya doon para maglaro kanina, hindi pa siya bumabalik. Habang papalapit sila sa gilid ng tubuhan, lalong lumilinaw ang nararamdaman ni Kael. Ang amoy, ang mabahong amoy ng nabubulok na laman na pinaghalong amoy ng sariwang dugo. Tanging isang tulad niya ang makakaamoy nito. Ito ang amoy ng gutom na aswang. Isang tiktik. Isang mababang uri ng aswang, kadalasang kumikilos na parang isang hayop na nangangain ng bangkay. Duwag ang mga ito, ngunit mapanganib kapag may pagkakataon. At ang isang batang nag-iisa sa gitna ng tubuhan ay isang perpektong pagkakataon. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Sigaw ni Kael sa mga kasama niya, itinaas ang kanyang sulo. At anuman ang makita nyo, huwag kayong tatalikod. Pumasok sila sa tubuhan. Ang mga matatangkad na halaman ay tila mga pader na humaharang sa liwanag ng buwan at ng kanilang mga sulo. Ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Ang mga ordinaryong anino ay nagmumukhang mga halimaw. Nangunguna si Kael, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Hinahanap hindi lamang ang bata, kundi pati na rin ang mga senyales ng halimaw. Mga baling sanga, mga bakas sa lupa. Ang kakaibang katahimikan sa isang bahagi ng tubuhan kung saan kahit ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-ingay. At narinig niya ito. Isang mahinang pag-iyak. Doon! Itinuro niya ang direksyon. Nagmamadali silang tumakbo. Sinusuong ang makakapal na tubo. Pagdating nila sa isang maliit na espasyo sa gitna ng taniman, natanaw nila ang isang eksenang hango sa isang masamang panaginip. Nandoon si Baste, nakasandal sa isang puno ng saging, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa iyabama sa harap niya, ilang hakbang lang ang layo, ay ang tiktik. Nakayukod ito. Ang katawan ay tila pinaghalong tao at isang malaking ibon. Ang mga kuko nito sa paa at kamay ay mahahaba at matutulis. Isang mahabang dila ang lumalabas-masok sa bibig nito. Dinidilaan ang sarili nitong mga labi habang nakatitig sa bata. Nang makita sila ng tiktik, umungol ito. Isang tunog na puno ng pagbabanta. Baste, huwag kang gagalaw! Sigaw ni Kael, habang dahan-dahang inilalabas ang buntot ng pagi. Nagdasal si Kael ng isang orasyon sa kanyang isip at humakbang pasulong. Umurong ang tiktik, takot sa liwanag ng mga sulo at sa presensya ng maraming tao. Ngunit ang gutom nito ay mas matindi. Nakita nito ang pag-atake ng mga tao bilang isang banta sa kanyang pagkain. Sa isang iglap, tumalon ito. Hindi palayo, kundi papunta sa bata. Isang huling desperadong pag-atake. Alam ni Kael na hindi siya aabot. Masyadong mabilis. Ang mga sigawan ng mga kasama niya ay tila bumagal. Nakita niya ang pagbukas ng bibig ng halimaw. Handa nang sakmalin ang bata. Huli na ang lahat. Ngunit hindi. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa kanilang lahat, halos pumatay sa apoy ng kanilang mga sulo. Isang anino ang dumaan sa kanilang paningin na mas mabilis pa sa isang kisap mata. At sa pagitan ng tiktik at ni Baste, isang figura ang nakatayo na ngayon, si Mayari. Hindi nila alam kung paano siya nakarating doon ng ganoon kabilis. Nakatayo lang siya roon. Nakatalikod sa bata, nakaharap sa halimaw. Ang mahabang buhok niya ay lumilipad dahil sa hangin na tila siya mismo ang gumawa. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Itinaas niya lang ang kanyang ulo.
At sa dilim ng tubuhan, dalawang bagay ang nagliwanag na parang mga bituin. Ang kanyang mga mata. Nagliliyab ang mga ito sa kulay pilak. Ang tiktik ay biglang napahinto. Umungol ito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng pagbabanta. Ito ay tunog ng dalisay na takot. Nakakilala ito ng isang kapangyarihan na mas mataas at mas sinauna kaysa sa kanya. Umatras ito, gumagapang sa lupa na parang isang nasaktang aso, bago mabilis na tumakbo at maglaho sa kadiliman. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Mayari. Binuhat ang umiiyak na si Baste. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Ngunit nakita ito ng lahat. Malinaw na malinaw. Ibinigay niya ang bata sa paparating na si Kyle at sa mga tulalang taga-baryo. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng pasasalamat. Ang nakikita ni Kyle sa kanilang mga mata ay isang bagay na mas malala pa. Isang takot na nakaugat sa mga lumang kwento na ipinapasa sa bawat henerasyon. Isang matandang lalaki ang nanginginig na itinaas ang kanyang daliri. Itinuturo si Mayari. At mula sa kanyang mga labi, lumabas ang salitang kinatatakutan nilang lahat. Aswang. Ang mga mapagkunwaring ngiti. Ang salitang aswang ay isang kamandag. Kapag binitiwan sa hangin, kumakalat ito ng mabilis. Pumapatay sa lahat ng tiwala at kabutihan na madadaanan nito. Naramdaman ni Elara ang epekto nito kinaumagahan. Pumunta siya sa palengke para bumili ng isda, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Ang dating masayang ingay ng mga nagtitinda at mamimili ay biglang humina nang siya'y dumating. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ay hindi na pala kaibigan. Ang mga ito'y puno ng takot, pagkasuklam, at mapanghusgang kuryosidad. Ayan na ang kamag-anak ng aswang. Narinig niyang bulong ng isang ale sa tindera ng gulay. Nagkunwari siyang walang narinig, ngunit naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang nakakapasong hiya. Nilapitan niya ang tinderong suki niya ng isda. Mang Berto, pabili po ng tulingan. Si Mang Berto, na dati laging may birong handa para sa kanya, ay hindi man lang tumingin sa kanyang mga mata. Mabilis niyang ibinalot ang isda at iniabot ito. 30, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Nang iabot ni Elara ang bayad, sinigurado ng matanda na ang kanilang mga kamay ay hindi magdadaiti. Umuwi si Elara na tila may daladalang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang ligtas na lugar. Ang kanilang kanlungan ay naging isang hawla kung saan sila ang mga hayop na pinapanood. Nang hapong iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Apo Simeon, ang pinuno ng baryo. Isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at isang mukha na tila inukit ng panahon. Iginagalang siya ng lahat. Magandang hapon sa inyo, bati nito sa isang kalmado at magalang na boses. Pinatuloy siya ni Kael. Naghanda naman ng kape si Mayari. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Umupo si Apo Simeon sa kanilang maliit na sala. Ang kanyang mga mata ay matiyagang sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Nakarating sa akin ang nangyari kagabi, simula ng matanda, at ang mga bulong-bulungan na kumakalat sa baryo. Humigop siya ng kape. Huwag kayong mag-alala. Ang mga tao dito ay simple lamang ang pag-iisip. Madaling matakot sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Kakausapin ko sila.
Patatahimikin ko ang usapan. Nagpasalamat si Kyle, ngunit nanatiling tahimik si Elara sa isang sulok, nagmamasid. May kakaiba kay Apo Simeon. Ang kanyang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At habang siya ay nagsasalita ng mga salitang nagpapakalma, ang kanyang mga mata ay tila sinusukat ang bawat galaw ni Mayari. May malamig at madulas sa kanyang mga salita. Isang bagay na hindi maipaliwanag ni Elara, ngunit nagdulot ito ng kilabot sa kanya. Nang makaalis na ang matanda, mas lalong bumigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Hindi ako naniniwala sa kanya, basag ni Elara sa katahimikan. Wala tayong pagpipilian kundi maniwala, sagot ni Kyle, ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Kinagabihan ang takot ng baryo ay nagkaroon ng muka. Habang naghahapunan sila, nakarinig sila ng mga kalabog sa labas. Sumilip si Elara sa bintana at nakita ang isang grupo ng mga bata. Pinupukol nila ng maliliit na bato ang kanilang bahay. "Aswang, umalis kayo dito!" Sigaw ng isa sa kanila bago sila magsitakbuhan papalayo. Hindi na ito bulong-bulungan. Sigaw na ito. Isang sigaw na nagtataboy sa kanila. Walang nagsalita sa kanila. Tinapos nila ang kanilang hapunan sa katahimian. Bago matulog, lumabas si Kyle para suriin ang paligid. Ilang sandali pa, pumasok siyang muli. Ang mukha niya ay kasing tigas ng bato. "Elara, Mayari, mag-impake kayo ng ilang gamit. Kailangan nating maging handa," sabi niya sa isang mahinang boses. "Bakit kuya? Anong nakita mo?" tanong ni Elara. Hindi sumagot si Kyle. Hinila lang siya nito papunta sa pinto at itinuro ang lupa sa labas. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita ni Elara ang isang perpektong bilog na nakapalibot sa kanilang bahay. Isang bilog na gawa sa asin at abo. Isang bakod na pang-engkanto. Isang sumpa. Ngunit ang pinakamasama ay hindi pa tapos. Nang isasara na ni Elara ang pinto, napansin niya ang isang bagay na nakapako dito. Isang bagay na wala doon kanina. Isang manok. Isang manok na pugot ang ulo. Ang sariwang dugo nito ay tumutulo pa sa kahoy at ito'y ipinako sa pinto gamit ang isang kalawanging pako na tumusok mismo sa dibdib nito. Napasinghap si Elara at napaatras. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng purong lagim. Bulong ng sumpa. Ang pugot na manok sa pinto ay hindi lamang isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Para kay Kyle, ito rin ay isang senyales na nauubusan na sila ng oras. Sa loob ng bahay ang tensyon ay tila isang bagay na mahahawakan at kayang sakalin ang sinuman. Si Mayari ay hindi na ngumingiti. Si Elara ay hindi na lumalabas. Si Kyle naman ay halos hindi na natutulog. Ang kanyang mga gabi ay ginugugol sa paghahanda ng mga depensa at pagdarasal ng mga orasyon na natutunan niya mula sa kanilang mga ninuno. Ang pinakamatinding tinamaan ng pagbabagong ito ay si Dante. Nakarating sa kanila ang balita mula sa iilang taga-baryo na may awa pa ring nakikipag-usap sa kanila. Ang kalagayan daw ni Dante ay mabilis na lumalala. Hindi na ito makabangon sa higaan. Ang ubo nito ay halos walang tigil at sinasabing hindi na lamang mga tuyong talulot ang iniluluwa nito, kundi pati na rin mga maliliit at matutulis na tinik ng tubo. Ang mga doktor mula sa bayan ay sumuko na. Sabi nila, wala silang makitang anumang sakit sa baga nito. Isang gabi, hindi na natiis ni Elara.
Nilapitan niya si Kael na abala sa pagtatalop ng luya sa kanilang kusina. "Kuya, kailangan nating tulungan si Dante." Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. "Mamamatay siya." Itinigil ni Kael ang kanyang ginagawa. Tinitigan niya ang kanyang nakababatang kapatid. At sa mga mata nito ay nakita niya ang desperasyon. Bumuntong hininga siya. Isang tunog ng pagod at pagsuko. Hindi sakit ang dumapo sa kanya, Elara. Isa itong sumpa. Isang sumpa na sinadyang ilagay sa kanya. Mahinang paliwanag ni Kael. At alam ko kung bakit. Pumunta si Kael sa isang maliit na baul sa sulok at kumuha ng isang palanggana ng tubig at isang puting kandila. Inilagay niya ito sa lamesa at sinindihan. Habang natutunaw ang kandila, pinatak niya ang tulo ng kandila sa tubig. Sa una, ang mga patak ay ordinaryong bilog lamang ng tumigas na pagkit. Ngunit habang nagpapatuloy si Kael sa pagbulong ng isang dasal, ang mga patak ay nagsimulang mag-anyo. Napasinghap si Elara. Sa ibabaw ng tubig, nabuo ang isang imahe. Isang imahe ng isang babaeng may pakpak, nakangisi. "Isang pain," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. "Ginamit nila siya para painin tayo, para piliting lumabas si Mayari. Alam nilang hindi matitiis ni ate mo na may nakikitang naghihirap, lalo na kung mahalaga sa'yo." Pumasok si Mayari sa kusina. Narinig ang huling sinabi ni Kael. Ang mukha niya ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding determinasyon. "Gagawin ko ang ritual," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nag-aalinlangan. Hindi. Mabilis na tutol ni Kael. "Mayari, alam mo kung gaano kapanganib iyon. Hihigupin nito ang halos lahat ng lakas mo. Kung sa panahong iyon sila sumalakay, wala kang kalaban-laban. At hahayaan na lang ba nating mamatay ang isang inosenteng tao dahil sa atin?" Ganti ni Mayari. Lumapit siya kay Kael at hinawakan ang kamay nito. Ang sumpang iyon ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng lakas buhay. Ang tanging paraan para alisin ito ay bigyan ito ng isang bagong pagkain. Isang pinagmulan ng lakas na mas malakas kaysa kay Dante. Isang lakas na kaya itong busugin hanggang sa ito'y mamatay. "Ang lakas mo," bulong ni Kael, puno ng pighati. "Kuya, ate, parang awa niyo na." Umiiyak na, sabi ni Elara. Nakaluhod na ngayon sa sahig. "Gawin niyo ang lahat para iligtas siya." Ang pakiusap ni Elara ang nagtulak sa huling desisyon. Tumingin si Mayari kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pangunawa. "Ito ang tama, Kael. Alam mo yan," sabi ni Mayari. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na tubuhan. "Ngayong gabi, habang ang buwan ay natutulog, isasagawa natin ang ritual." Bumaling siya muli kay Kael. At ang kanyang huling mga salita ay tila isang testamento, isang huling habilin na nagpadala ng yelo sa puso ni Elara. "Ang ritual ay nangangailangan ng isang bahagi ng aking buhay. Kung sa panahong ako'y pinakamahina, sila'y sumalakay. Mangako ka sa akin, Kael. Pangako mong poprotektahan mo si Elara." Sayaw ng mga anino. Nang gabing iyon, ang baryo Magdiwata ay balot sa isang kakaibang katahimikan. Walang kaluskos, walang huni ng insekto. Tila maging ang kalikasan ay nag-aabang sa isang bagay na hindi nakikita. Sa gabi ng buwanang pagkawala ng buwan, isang perpektong dilim ang bumalot sa buong lupain. Dinala nila si Dante sa isang liblib na bahagi ng tubuhan.
kung saan matatagpuan ang isang bilog ng malalaking bato na matagal nang nandoon bago pa man dumating ang mga tao. Isang lugar na tila pinili ng sinaunang panahon para sa mga ritual. Nakahiga si Dante sa gitna ng bilog, ang kanyang katawan ay nanginginig sa lagnat. "Huwag kayong lalapit, Elara," babala ni Kael habang inilalatag ang kanyang mga gamit sa tabi ni Mayari. Nagsimula si Mayari sa ritual. Kumuha siya ng isang maliit, makintab na bato mula sa kanyang suot na abay. Isang mutya na tila umiilaw sa sarili nitong liwanag. Hawak niya ito sa kanyang palad at nagsimula siyang bumulong ng isang sinaunang dasal. Hindi ito Tagalog at hindi rin Bisaya. Isang wika na tanging mga tulad niya ang nakaiintindi. Sa bawat salita, tila ang hangin ay bumibigat. Ang mga dahon ng tubo sa paligid nila ay nagsimulang gumalaw kahit walang hangin. Ang liwanag mula sa kanyang mutya ay lumalakas, nagbibigay ng kakaibang kinang sa kanyang mukha. Nagsimulang sumayaw si Mayari. Hindi ito isang ordinaryong sayaw. Ang kanyang mga galaw ay dahan-dahan sa simula, halos tila isang panalangin. Ngunit habang lumalim ang ritual, ang kanyang mga galaw ay naging mas mabilis, mas marubdob. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na tila naghahabi ng isang bagay na hindi nakikita. Nanginig ang katawan ni Dante. Isang maitim na usok ang dahan-dahang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang manipis na ulap na unti-unting hinihigop ng nagliliwanag na mutya sa kamay ni Mayari. Ang mukha ni Mayari ay pinapawisan at ang bawat galaw ay tila nagdudulot ng matinding sakit sa kanya. Naramdaman ni Elara ang paghina ng presensya ni Mayari. Tila may isang bagay na humihigop sa kanyang esensya. Lumipas ang mga minuto na tila mga oras. Sa wakas, ang maitim na usok ay ganap nang nawala mula kay Dante. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal at ang kanyang katawan ay hindi na nanginginig. Nakahiga siya ngayon na tila natutulog. Si Mayari naman ay bumagsak sa lupa, hinang-hina. Ang mutya sa kanyang kamay ay kumikinang ng mas matingkad kaysa dati, puno ng maitim na enerhiya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila biniyak sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang hininga ay mahina. "Mayari, ate!" bulong ni Elara. Gustong lumapit ngunit pinigilan siya ni Kael. "Tapos na ang ritual," sabi ni Kael. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Pero mahina siya." Hindi pa man natatapos ni Kael ang kanyang pangungusap, isang kakaibang tunog ang nagmula sa dilim. Isang kaluskos na mas malakas kaysa sa karaniwan. Isang amoy na tila may bulok. Mabilis na napatingin si Kael sa direksyon ng tubuhan. "Narito na sila," bulong niya. Hinawakan ang kanyang balaraw. Mula sa gitna ng mga matatangkad na tubo, unti-unting lumabas ang mga figura. 3 silang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa dilim at ang kanilang mga ngipin ay matutulis, mga tiktik. Pero mas malalaki at mas mabilis kaysa sa nakita ni Kael noon. Narito na sila para sa pagpatay at ang kanilang target ay ang pinakamahina. "Elara, manatili ka sa tabi ni Dante," sigaw ni Kael. Hinanda ang sarili sa pakikipaglaban. Ang mga tiktik ay umungol, isang tunog na nagpapahiwatig ng kanilang pagkagutom. Tumalon sila. Hindi nag-aaksaya ng oras. Direkta silang sumugod sa dulo ng bilog ng mga bato, patungo sa lugar kung saan nakahiga si Mayari. Ang kasunduan ng dugo. Ang sumunod na mga sandali ay isang puyo ng kaguluhan at takot. Para kay Elara,
Ang mundo ay lumiit sa espasyo sa pagitan ng mga naglalakihang bato. Si Kuya Kael niya ay tila isang anino na nakikipagsayaw sa kamatayan. Ang kanyang itim na balaraw ay gumuguhit sa hangin, sinasalag ang mga matutulis na kuko. Tinataboy ang mga mababangis na pag-atake. Malakas siya, mabilis, ngunit tatlo ang kalaban. Tatlong halimaw na sabik sa dugo at laman. Sa bawat segundong lumilipas, nakikita ni Elara ang unti-unting pagkapagod sa kanyang mukha. Hindi siya maaaring manatiling nakatayo lang. Sa gilid ng bilog na bato, may isang maliit na siga na sinindihan nila kanina para sa liwanag. Nanginginig ang mga kamay. Kumuha si Elara ng isang nagliliyab na sanga ng kahoy. Mainit ito at mabigat, ngunit hindi niya ininda. Isa sa mga tiktik ay nagawang lampasan ang depensa ni Kael at tumalon patungo kay Mayari. Sumigaw si Elara, isang sigaw na pinaghalong takot at galit, at iwinasiwas ang nag-aapoy na sanga. "Huwag mong subukan." Tumama ang apoy sa mukha ng halimaw. Umungol ito sa sakit at biglang umatras, takot sa liwanag at init. Ang amoy ng nasusunog na balahibo ay pumuno sa hangin. Ang ginawa niyang iyon ay nagbigay kay Kael ng sapat na oras para harapin ang dalawa pang sumusugod. Sa maikling sandaling iyon ng paghupa, napatingin si Elara sa paligid, hinahanap ang iba pang panganib. Tumingin siya sa direksyon ng baryo. Umaasang may tutulong, may darating. At doon, sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa gilid ng tubuhan, may nakita siyang dalawang anino. Hindi sila mga halimaw. Sila'y mga tao. O anyong tao. Ang isa ay matanda at pamilyar ang tindig. Ang isa naman ay matangkad, nakatayo ng tuwid at tila nagmamasid lamang habang tumatagal ang kanyang pagtitig. Unti-unting luminaw ang mga anyo. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang malamig na kamay. Si Apo Simeon. Nakatayo lang doon ang pinuno ng baryo. Hindi siya sumisigaw ng tulong. Hindi siya natatakot. Nakatayo lang siya na tila nanonood ng isang palabas. At sa tabi niya, ang aninong iyon. Isang figura na mas matangkad kaysa sa karaniwang tao. Balot sa isang dilim na tila humihigop ng liwanag sa paligid. Hindi maaninag ni Elara ang mukha nito. Ngunit ramdam niya ang kapangyarihan at purong kasamaan na bumabalot dito. Nagtama ang kanilang mga mata, ang mga mata ni Elara at ang mga mata ni Apo Simeon. Nakita ng matanda na nakita siya. Ngunit walang bakas ng gulat o pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, sa liwanag ng nag-iisang sulo, nakita ni Elara ang isang bagay na nagpaguho sa kanyang buong mundo. Dahan-dahang tumango si Apo Simeon. Isang malamig na pagtango, hindi para kay Elara, kundi para sa matangkad na anino sa tabi niya. Isang pagtango na nagsasabing, "Heto na sila," gaya ng napag-usapan. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Elara ang lahat, ang kanilang pagdating. Ang magiliw na pagtanggap, ang mga mapagkunwaring ngiti, ang mga pangakong poprotektahan sila. Lahat ay kasinungalingan, hindi sila nakahanap ng kanlungan. Sila'y inilagay sa isang bitag, sila'y ipinagkanulo. Mula sa matangkad na anino, isang malamig na halakhak ang umalingaw-ngaw sa buong tubuhan. Hindi ito isang malakas na tawa. Ito ay isang tunog na mas masahol pa, isang tunog na hindi nagmula sa saya, kundi sa tagumpay ng isang mangangaso na nahuli na ang kanyang biktima.
Itinaas ng anino ang kamay nito at nagbigay ng senyas. At mula sa lahat ng direksyon, mula sa bawat sulok ng madilim na tubuhan, nagsimulang gumalaw ang kadiliman. Daang-daang mga pulang mata ang sabay-sabay na nagbukas. Nagniningning na parang mga baga ng impyerno. Nagsimula na ang tunay na paglusob. Ang huling liwanag ng buwan. Ang tunog ng papalapit na panganib ay nakakabingi. Isang pinaghalong ungol, kaluskos ng mga dahon, at ang nakapanlulumong tunog ng daan-daang mga paang tumatakbo sa lupa. Para kay Kael, ito ang katuparan ng kanyang pinakamatinding bangungot. "Elara, sa likod ko!" Sigaw niya. Itinutulak ang kapatid palapit kay Mayari at Dante na parehong walang malay. Gumawa siya ng isang maliit na bilog sa kanilang paligid gamit ang abo mula sa kanyang sisidlan. Isang mahinang depensa, ngunit ito na lamang ang meron sila. Ang unang bugso ng mga aswang ay dumating na parang isang maitim na alon. Hindi na lamang mga tiktik. May mga sigbin na gumagapang, mga anyong aso na may mahahabang leeg. May mga anyong tao na may matatalim na kuko. Ang buong angkan ni Silakbo. Lumaban si Kael na tila isang demonyo. Ang kanyang balaraw ay naging karugtong ng kanyang kamay, umiikot at tumataga. Bawat galaw ay may kasamang dasal. Ang langis na ipinahid niya sa kanyang balat ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga ordinaryong atake, ngunit napakarami nila. Sa bawat isa na kanyang napapabagsak, dalawa ang pumapalit. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumakad ng dahan-dahan, hindi apektado ng labanan. Si Silakbo, ang matangkad na anino na nakita ni Elara. Nang tumama ang liwanag ng sulo sa mukha nito, nakita nila ang isang anyong tao, ngunit perpekto at malupit. Ang kanyang mga mata ay pulos itim at ang kanyang ngiti ay puno ng paghamak. "Mananambal," sabi ni Silakbo, hanggang na magumo bumatahag buo ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Ang tapang mo, ngunit hanggang dito na lamang ang lahi ninyo." Hindi sumagot si Kael. Itinuon niya ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Diretsong lumakad si Silakbo patungo sa kanila. At ang mga mas mababang uri ng aswang ay tila nagbibigay daan sa kanilang pinuno. Walang pumigil sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa harap ng bilog na abo. Bigla, isang liwanag ang pumigil sa kanya. Si Mayari, kahit hinang-hina, ay nagising gamit ang natitirang lakas. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang manipis na pader ng pilak na liwanag ang nabuo sa kanilang paligid. Isang kalasag na pumipigil sa mga halimaw. Ang mga aswang na sumusubok na pumasok ay napapasigaw sa sakit. Ang kanilang balat ay nasusunog. Ngumisi si Silakbo. "Isang taksil," sabi nito. Ang boses ay puno ng lason. "Ipinagpalit mo ang kadalisayan ng ating dugo para sa isang mortal na manggagamot. Isang kahihiyan. Ang pag-ibig ay hindi kahihiyan." Hirap na sagot ni Mayari. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang pagpapanatili ng kalasag ay halos umuubos na sa kanya. "Pag-ibig," tumawa si Silakbo. "Iyan ang kahinaan ninyo." Sa isang iglap, sumugod si Silakbo. Hindi sa kalasag, kundi kay Kael. Masyadong mabilis. Bago pa man makakilos si Kael, ang mga mahahabang kuko ni Silakbo ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanyang lalamunan. Isang tiyak na kamatayan. Hindi. Sa huling sandali, ginawa ni Mayari ang isang bagay na hindi inaasahan. Binitiwan niya ang kalasag. Ang proteksyon ay nawala. At ang lahat ng natitirang lakas niya
ay ginamit niya para itulak si Kael palayo sa panganib. Ang mga kuko ni Silakbo na para dapat kay Kael ay bumaon ng malalim sa dibdib ni Mayari. Natahimik ang lahat, maging ang mga aswang ay napatigil. Nanlaki ang mga mata ni Kael. Napatingin si Mayari sa kanya, isang ngiti ng pagmamahal at kalungkutan ang nasa kanyang mga labi. Dugo ang umagos mula sa kanyang bibig. "Mahal kita," bulong niya, at ang liwanag sa kanyang mga mata, ang huling liwanag ng buwan sa kanilang madilim na buhay, ay tuluyan ng namatay. Bumagsak ang katawan ni Mayari sa mga bisig ng isang sumisigaw na si Kael. Ang kalasag na pumuprotekta sa kanila ay ganap ng naglaho. Sa gitna ng katahimikan, habang si Kael ay niyayakap ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa, at si Elara ay napaluhod sa lupa sa purong kawalan ng pag-asa, isang bagay ang nangyari. Ang mutya na nasa dibdib ni Dante at puno ng enerhiya ng sumpa at ng huling lakas buhay ni Mayari ay biglang nagkaroon ng lamat. Isang maliit na bitak, at pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ito'y tuluyang nabasag. Ang lahat ng kapangyarihang nakakulong sa loob nito, isang pinaghalong lason at sakripisyo, galit at pag-ibig, ay biglang bumuhos at pumasok sa puso ng natutulog na si Dante. Biglang bumukas ang mga mata ni Dante, ngunit hindi na ito ang mga mata ng isang simpleng magsasaka. Ang mga ito ay hindi na kulay kape at puno ng kabaitan. Ang mga ito'y kulay pula, isang pulang nag-aalab sa apoy ng impyerno at sa isang bagong silang na kapangyarihan. Ang halilimaw ay ipinanganak. Para kay Elara, ang oras ay tila huminto sa sandaling bumagsak si Mayari. Ang mundo ay naging isang eksenang walang tunog, kung saan ang tanging naririnig niya ay ang nakakabinging dagundong ng kanyang sariling dugo sa kanyang mga tainga. Ang kanyang ate, ang kanyang tagapagtanggol, ay wala na. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang tunog. Isang tunog ng mga butong lumalagutok. Napalingon si Elara kay Dante. Ang lalaking minahal niya ay nakatayo na ngayon, ngunit hindi sa paraang gaya ng dati. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahas. Ang kanyang mga kasukasuan ay tumutunog na tila nababali at muling nabubuo sa ilalim ng kanyang balat. Anong nangyayari? Bulong ng isang aswang, umatras ng bahagya. Nakita ni Elara ang pagbabago. Ang mga kuko ni Dante ay humahaba, nagiging itim at matutulis na parang mga patalim. Ang kanyang mga balikat ay lumalapad, at ang kanyang likod ay umuumbok na tila may isang bagay na gustong kumawala mula sa loob. Sumigaw si Dante, ngunit hindi na ito ang boses ng lalaking kumakanta sa kanya sa tabi ng sapa. Ito ay isang sigaw na hindi galing sa isang tao. Isang sigaw na pinaghalong matinding sakit at isang bagong tuklas na kapangyarihan. Isang sigaw na nagpanginig sa lahat ng nakarinig, tao man o halimaw. Sa isang marahas na pagwasiwas, dalawang malalaking bagay ang pumunit sa balat at damit sa kanyang likuran. Mga pakpak, ngunit hindi ito mga pakpak ng ibon. Ang mga ito'y gawa sa maitim at makunat na balat tulad ng sa isang paniki, ngunit mas malaki at mas nakakatakot. Ang kanyang mukha ay humaba, ang kanyang mga ngipin ay tumulis. Ang kanyang anyo na dating payapa at maamo ay naging isang bagay na hinulma mula sa pinakamasamang bangungot. Maging si Silakbo ay napaatras. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagmamalaki ay napalitan ng pagkalito at
Sa unang pagkakataon, isang bahid ng takot. "Ano ka?" tanong ni Silakbo. Ang boses ay hindi na kasing kalmado. Imposible. Ang isang mortal ay hindi kayang... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil ang bagong nilalang na dating si Dante ay tumingin sa kanya. Ngunit bago iyon, ang mga pulang mata nito ay unang dumapo sa walang buhay na katawan ni Mayari na yakap-yakap pa rin ni Kael. Pagkatapos, tumingin ito kay Elara na nakaluhod at nanginginig sa takot at pighati. Sa isang iglap, sa likod ng mga pulang matang iyon na puno ng bagsik, nakita ni Elara ang isang kislap ng pagkilala. Isang kislap ng sakit na mas malalim pa sa pisikal na pagbabago. Nakita niya si Dante, ang kanyang Dante na nakakulong sa loob ng halimaw na iyon, sumisigaw. Ang kislap na iyon ay nawala kasabay ng isang nakakakilabot na ungol na kumawala sa lalamunan ng nilalang. Isang ungol ng pagkawala, ng galit at ng isang kapangyarihang hindi pa nito lubos na nauunawaan. Itinuon nito ang buong atensyon kay Silakbo. Ang itinuturong pinagmulan ng lahat ng sakit na ito. Bago pa man makakilos ang sinuman, si Dante ay nawala sa kanyang kinatatayuan. Isang itim na anino lang ang dumaan. Isang malakas na ihip ng hangin. At pagkatapos ay isang nakakayanig na tunog ng pagtama. Si Silakbo, ang makapangyarihang pinuno ng mga aswang, ay tumalsik sa ere na parang isang basahan. Bumagsak ng malakas sa isa sa mga malalaking bato. Nagkaroon ng lamat ang bato sa tindi ng pagtama. Napatanga ang lahat ng aswang. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Dahan-dahan tumayo si Silakbo, kalakbo. Dugo ang tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan na ngayon ng dalisay na galit. Isang bagong uri, bulong niya. Nilikha mula sa lason ng sumpa at sa sakripisyo ng isang taksil. Isang bastardo ng liwanag at dilim. Ngumisi ang nilalang na si Dante. Isang ngising nagpakita sa kanyang mga matutulis na pangil. Hindi ito nagsalita. Hindi na nito kailangan. Itinikom nito ang kanyang mga kamao. Ang mga kuko ay kumakaluskos. At sa bilis na hindi kayang sundan ng mata, sumugod itong muli. Ang labanan sa pagitan ng dalawang pinuno ay nagsimula na. Singil sa taksil. Ang mundo ay apoy at sigaw. Ito ang unang malinaw na pumasok sa isip ni Dante, o kung anuman ang natitira kay Dante. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakakakita ng mga kulay. Nakakakita ito ng init, ng buhay, ng takot. Ang mga aswang sa paligid niya ay mga nagliliyab na sulo ng maruming enerhiya. Ang mga taga-baryo sa di kalayuan ay mga maliliit at nanginginig na kandila. Ang amoy. Napakatindi ng mga amoy. Naamoy niya ang lansa ng dugo ni Mayari. Naamoy niya ang asupre sa hininga ni Silakbo. At sa gitna ng lahat ng baho ng kamatayan, naamoy niya ang isang pamilyar na samyo. Ang amoy ng bulaklak ng sampagwita at luha. Ang amoy ni Elara. May isang sigaw sa loob ng kanyang bagong katawan. Isang sigaw na walang boses. Ito ang kaluluwa ng dating Dante. Nakakulong, nagwawala, nasasaktan. Ngunit ang nangingibabaw ay isang bagong damdamin. Isang bagay na simple at dalisay. Isang gutom. Hindi gutom sa laman, kundi gutom sa paghihiganti. Ang lahat ng pandama niya ay nakatutok sa isang nilalang. Ang pinuno.
ang mayabang na anino na pumatay sa liwanag. Naramdaman ni Dante ang paggalaw ni Silakbo bago pa man ito gumalaw. Nakita niya ang pagtibok ng puso nito na puno ng galit. Narinig niya ang pagsutyot ng hangin habang ito'y sumusugod. Para sa kanya, ang lahat ay bumagal. Ang mundo ay naging isang sayaw na siya lamang ang nakakaalam ng mga hakbang. Umiiwas siya, sumasalag, gumaganti. Bawat galaw ay hindi pinag-isipan. Ito ay purong likas na ugali. Isang bagay na ipinanganak mula sa pinagsamang sumpa at sakripisyo. Wasakin. Ito ang utos ng kanyang bagong anyo. Hinawakan niya ang braso ni Silakbo sa gitna ng isang atake. Narinig niya ang pagkalagot ng buto nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Umungol sa sakit ang pinuno ng mga aswang. Sinubukan nitong kumawala, ngunit ang mga kuko ni Dante ay bumaon na parang bakal sa laman nito. "Sino ka?" Sigaw ni Silakbo, pinaghalong galit at pagtataka. Hindi sumagot si Dante. Itinaas niya si Silakbo sa eregam. Itinaas niya si Silakbo sa ere gamit lamang ang isang kamay. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga itim na mata nito. Ang parehong takot na nakita niya sa mga mata ni Baste, sa mga mata ni Elara. At ang makita iyon sa mukha ng kanilang kaaway ay nagbigay sa kanya ng isang malupit na kasiyahan. Elara. Ang alaala ng pangalan niya ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng unos sa kanyang isipan. Isang imahe, ang kanyang mukha, ang kanyang ngiti sa tabi ng sapa. Ito ay nagdulot ng sakit na mas matindi pa kaysa sa kanyang pagbabago. Ngunit kasabay ng sakit ay ang isang layunin, protektahan sa di kalayuan. Isa pang kaguluhan ang nagaganap. Siya ang may kasalanan. Isang boses ang umalingaw-ngaw, mas malakas kaysa sa labanan. Boses ni Elara. Gamit ang isang pandama na hindi niya alam na meron siya, nakita ni Dante ang eksena. Si Elara na kinahanta dati na masihalatara na kanina'y durog sa kalungkutan ay nakatayo na ngayon. Nakaturo ang nanginginig niyang daliri hindi sa mga aswang, kundi kay Apo Simeon, na kasalukuyang sinusubukang tumakas sa gitna ng gulo. "Siya ang nagkanulo sa atin," siyaw ni Elara. Ang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. "Nakita ko siya. May kasunduan sila. Ibinenta niya tayo para sa kaligtasan ng baryo." Napatigil ang mga taga-baryo na nagtatago sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Si Apo Simeon, ang kanilang iginagalang na pinuno, ay namutla. Ang pagtigil na iyon ang nagbigay ng pagkakataon kay Dante. Habang ang atensyon ng lahat ay na kay Elara, ang atensyon ni Silakbo ay nahati. Iyon lang ang kailangan niya. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak, lumikha ng isang malakas na bugso ng hangin. Lumipad siya paitaas. Hila-hila si Silakbo, pataas, hanggang sa ang mga tao sa ibaba ay magmukhang mga langgam. "Halimaw!" sigaw ni Silakbo, nagpupumiglas. Sa itaas, sa malamig na yakap ng gabi, isang bagay ang luminaw kay Dante. Hindi na siya maaaring bumalik. Ang dating siya ay patay na. Ngunit ang pag-ibig na nag-ugat sa puso ng dating siya ay buhay pa. At ito ngayon ay naging isang sandata. Tumingin siya sa ibaba, sa maliit na ilaw na si Elara. At pagkatapos ay tumingin siya sa halimaw na nasa kanyang mga kamay. Para sa kanya, ibinagsak niya ang kanyang katawan
kasama si Silakbo. Diretso pababa na parang isang bulalakaw. Ang kanilang pagbagsak ay mas mabilis pa sa isang bato. Ang hangin ay humihiwa sa kanyang balat. Bago sila bumagsak sa lupa, binitiwan niya si Silakbo. Gamit ang lakas ng kanyang pagbagsak, ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa dibdib nito. Ang pagbagsak nila sa gitna ng tubuhan ay nakayanig sa lupa. Isang malakas na kalabog na narinig sa buong baryo. Nang mawala ang alikabok, si Dante na lamang ang nakatayo. Nakayuko, humihingal. Sa kanyang paanan, nakahandusay ang walang buhay at gutay-gutay na katawan ni Silakbo. Tapos na ang laban. Natahimik ang lahat ng natitirang aswang. Sa pagkawala ng kanilang pinuno, isa-isa silang umatras. Naglaho pabalik sa kadiliman na parang mga duwag na anino. Dahan-dahang itinuwid ni Dante ang kanyang katawan. Tumutulo ang itim na dugo ng kanyang kaaway mula sa kanyang mga kuko. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Elara. Ang mga taga-baryo ay napaatras sa takot. Maging si Kael ay napatingin sa kanya, hindi na bilang isang kaibigan, kundi bilang isang bagay na hindi na niya kilala. Tanging si Elara ang nanatiling nakatayo. Mag-isa, nakikipagtitigan sa halimaw na nilikha para iligtas siya. Paalam sa minamahal, sa katahimikang naiwan ng digmaan. Tanging ang tunog ng hangin sa mga dahon ng tubo at ang mahihinang hikbi ng mga taga-baryo ang maririnig. Lahat ng mga matang puno ng takot, pagkamangha at pag-aalinlangan ay nakatuon sa dalawang nilalang na nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Si Elara, ang babaeng mortal, at si Dante, ang halimaw na ipinanganak mula sa sakripisyo. Humakbang si Dante patungo sa kanya. Isang hakbang lamang. Ngunit ang isang hakbang na iyon ay sapat na para magdulot ng isang reaksyon. Si Elara, sa kabila ng kanyang sarili, ay bahagyang napaatras. Hindi ito sinadya. Isa itong likas na reaksyon ng katawan sa harap ng isang bagay na nakakatakot at hindi natural. Ang anyo ni Dante, ang mga pakpak, ang mga kuko, ang mga pulang mata, ay isang paalala ng bangungot na kanilang pinagdaanan. Ang maliit na pag-atras na iyon ay tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Napatigil si Dante. Sa sandaling iyon, ang bagsik sa kanyang mga mata ay bahagyang nawala. Sa ilalim ng anyong halimaw, nakita ni Elara ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Nakita niya ang pagkabigo, ang pag-unawa, ang pighati ng isang kaluluwang alam na wala na itong lugar sa mundong ginagalawan ng babaeng minamahal niya. Alam ni Dante na kahit niligtas niya ito, kinatatakutan pa rin siya nito. At marahil sa isang sulok ng kanyang isipan, kinasusuklaman. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Hindi na kailangan. Ang kanilang mga mata ang nag-usap sa huling pagkakataon. Nakita ni Elara ang pasasalamat at ang pamamaalam. Nakita niya ang pag-ibig na nagbago ng anyo. Isang pag-ibig na ngayon ay handang lumayo para sa kanyang kaligtasan. Kaligtasan mula mismo sa kanya. Dahan-dahang tumalikod si Dante. Ang bawat galaw ay tila mabigat. Siya kuwiyati ang pasibakat, puno ng isang kalungkutang hindi kayang isalarawan sa salita. Ibinuka niya ang kanyang malalaking pakpak. Ang pagaspas nito ay lumikha ng isang malungkot na tunog sa katahimikan ng gabi. At sa isang malakas na pag-impis, lumipad siya paitaas. Hindi siya lumingon pabalik. Sinundan siya ng tingin ni Elara
hanggang sa siya'y maging isang maliit na tuldok sa madilim na kalangitan, hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng gabi. Nawala na siya. Nang mawala na si Dante, doon lamang bumalik ang lakas sa mga tuhod ni Elara. Napaluhod siya sa lupa, sa tabi ng duguan at puno ng alikabok na lupa kung saan naganap ang lahat. Ang takot ay napalitan ng isang pakiramdam ng ganap na pagkawala. Nawala si Mayari, nawala si Dante. Dumating si Kael sa tabi niya, sugatan at pagod. Inilagay nito ang kamay sa kanyang balikat. Wala nang natirang luha sa mga mata ni Elara. Tanging isang malamig at basag na pakiramdam ang naiwan. Tumingin siya sa mga taga-baryo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit ngayon mayroon ding hiya. Lalo na nang tumingin sila sa nanginginig na si Apo Simeon, na ngayon ay napapaligiran na ng mga galit na kalalakihan. Ngunit wala nang pakialam si Elara sa kanila. Ang kanyang mundo ay gumuho. At sa mga guho nito, siya na lamang ang natitirang nakatayo. Ilang araw ang lumipas. Ang baryo ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit may isang takot na hindi na mawawala. Si Kael ay nagpapagaling ng kanyang mga sugat. Si Elara naman, gumagalaw na parang isang anino sa loob ng kanilang bahay, tahimik at walang emosyon. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit para sa pagtulog, may napansin siyang isang bagay sa may bintana. Isang bulaklak, isang nag-iisang bulaklak ng sampagwita, nakapatong ng maayos sa pasimano. Sariwang-sariwa pa, na tila kapipitas lamang. Alam ni Elara kung kanino galing iyon. Napatingin siya sa madilim na tubuhan sa labas. Hindi niya ito nakikita. Ngunit alam niya, nandoon lang siya sa dilim, nagbabantay. Ang tagapagmana ng dilim. Lumipas ang mga buwan na tila mga dahon na tinatangay ng hangin. Ang tag-araw ay naging tag-ulan, at ang mga alaala ng gabing iyon ng dugo at sakripisyo ay dahan-dahang naging isang kwentong bayan. Isang madilim na alamat na ibinubulong lamang kapag ang gabi ay malalim na. Si Apo Simeon ay pinarusahan ng baryo sa sarili nilang paraan. Itinakwil siya ng lahat. Namatay siyang mag-isa sa kanyang bahay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan at kalungkutan. Pero ang mga pagbabagong ito sa labas ay walang-wala kumpara sa pagbabagong naganap sa loob ng maliit na bahay sa gilid ng tubuhan. Nagbago si Elara. Ang dating dalagang puno ng pag-aalinlangan at pangarap ng isang ordinaryong buhay ay wala na. Ang pumalit sa kanya ay isang babaeng may mga matang tila nakakita na bahati ng makita ng katapusan ng mundo. Ang kanyang mga galaw ay tiyak. Ang kanyang pananalita ay matipid. Ang kanyang puso na minsay puno ng pag-ibig at takot ay nababalot na ngayon ng isang payapang kalungkutan. Si Kuya Kael niya ay hindi na lubusang gumaling. Ang mga sugat na natamo niya ay nag-iwan ng pilat hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Humina siya. Ang dating tigas ng kanyang tindig ay napalitan ng isang bahagyang pagkakuba. At dahil dito, si Elara ang pumalit sa kanyang mga tungkulin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Kael, pinag-aralan ni Elara ang lahat. Kinabisado niya ang bawat halamang gamot, ang bawat dasal, ang bawat orasyon. Natutunan niyang kilalanin ang amoy ng paparating na panganib, ang senyales ng isang sumpa, ang pagkakaiba ng iyak ng isang duwende sa ungol ng isang masamang espiritu. Ang mga kamay na dati nangangarap lamang humawak sa kamay ng isang magsasaka
ay natuto ng humawak ng buntot pagi at maghalo ng mga langis na may bisa. Hindi na siya natatakot sa tubuhan. Minsan, kapag ang gabi ay tahimik at ang buwan ay maliwanag, lumalabas siya at umuupo sa may pintuan. Nakatingin sa dagat ng mga tubo. Alam niyang nandoon lang siya sa isang lugar. Ang kanyang tagapagbantay. Ang kanyang halimaw. Ang kanyang nawawalang pag-ibig. Hindi na siya nag-iiwan ng bulaklak. Marahil ay alam niyang hindi na kailangan. Ang kanilang ugnayan ay hindi na nangangailangan ng mga simbolo. Isa na itong kasunduan na nakasulat sa dugo at nakaukit sa kaluluwa. Isang hapon, habang naglilinis si Elara ng mga lumang gamit, ibinigay sa kanya ni Kyle ang isang maliit at makapal na kwaderno. Ang balat nito ay gawa sa katad na luma na at ang mga pahina ay kulay dilaw na. Ito ang tala-arawan ng ating mga ninuno, sabi ni Kyle. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Nakasulat dito ang lahat ng kanilang kaalaman, ang lahat ng ating kapangyarihan, at ang lahat ng ating mga pasanin. Panahon na para ipasa ito sa iyo. Tinanggap ni Elara ang kwaderno. Mabigat ito. Mabigat hindi lamang sa timbang, kundi sa responsibilidad na kaakibat nito. Binuklat niya ang unang pahina. Ang nakasulat ay hindi pangalan ng tao, kundi isang pamagat. Ang mga tagapagbantay sa pagitan ng liwanag at dilim. Nang gabing iyon, hindi natulog si Elara. Sa liwanag ng isang kandila, binasa niya ang bawat salita. Sinipsip ang bawat kaalaman. Hindi na siya si Elara na tumatakbo mula sa kanyang tadhana. Siya na ngayon ang tadhana. Sa pagsikat ng araw, isinara niya ang kwaderno. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Ang hamog ng umaga ay malamig sa kanyang mga paa. Humarap siya sa tubuhan, sa malawak na lupain na naging saksi sa kanyang pagkawala at sa kanyang muling pagsilang. Hindi na siya naghihintay ng kaligtasan. Hindi na siya umaasa sa pagbabalik. Inangat niya ang kanyang mukha sa papalabas na araw at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, pumikit siya. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagtanggap. Sa isang lugar sa gitna ng malawak na tubuhan, isang nilalang na may mga pakpak ang nakadapo sa isang puno, tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. At nang makita nitong payapa na ang kanyang mukha, dahan-dahan itong tumalikod at naglaho sa papalipas na dilim. Ang kanilang mga kwento ay tapos na, ngunit ang alamat ng aswang na tagapagbantay at ng babaeng albularyo na kanyang minahal ay mananatili. Ibubulong ng hangin sa mga dahon ng tubo magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elara at Dante, isang salaysay na isinulat sa dugo, tinatakan ng sakripisyo at habang buhay na ibubulong ng hangin sa mga tubuhan ng baryo Magdiwata. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa akin sa madilim ngunit makahulugang paglalakbay na ito. Bawat salita na aking isinulat ay may kasamang panginginig at pag-asa. Panginginig dahil sa bigat ng kanilang mga pinagdaanan at pag-asa na sa kabila ng lahat ng kadiliman, may liwanag pa ring masisilayan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang mga halimaw ay hindi laging may matatalim na kuko at pakpak. Minsan, sila ay nasa anyo ng pagtataksil at paghuhusga, at ang kabayanihan ay hindi laging matatagpuan sa tagumpay, kundi sa tahimik na pagtanggap at sa lakas na bumangon mula sa pagkawala. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig na kayang baguhin ang anyo.
at sa sakripisyo na nagiging tanging paraan upang tunay na makapagligtas. Nais kong malaman kung ano ang tumatak sa iyong puso't isipan. Ano ang iyong naramdaman para kay Elara, kay Dante, at maging kay Mayari? Huwag sanang mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section. Ang bawat kwento ay nagiging ganap lamang kapag ito'y napakinggan at naramdaman ng iba. Muli, mula sa puso ng inyong lingkod, isang taos pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng kababalaghan, mag-ingat ka palagi.